So yun mga katropa, meron kaming ginagawa rito na EDB. Ang ginagawa namin, nire-reset namin yung wiring ni boss kasi nabangga yung motor ni boss. Nung nabangga, syempre pinagawa niya yung kanyang frame, pinagawa niya yung body. Ngayon yung wiring niya nagkagulo-gulo na. So ito, mag-a-add din kami ng mini driving light, tsaka yung busina niya, i-reset na rin namin. So kapag nagkakabit pala kami ng busina mga katropa, hinihinang namin kasi dito sa Lingayen, medyo maalat yung tubig, kaya hindi uubra yung sakit ng nilalagay na sakit lang dito, terminal, hindi uubra yun. Kasi pag magtagal-tagal, nagkakaroon ng corrosion. Doon nagkakaproblema yung wiring, naglulos or hindi nagagana, kaya mas effective kung hinang na lang yung gagawin natin. Tapos dito naman sa kabila, Aerox, ang problema ng motor ni boss, bigla na lang tumigil, nagkaroon ng error 12. Yung kanyang CPK, pinalitan na nila, yun yung kanyang CKP, nagpalit na sila ng bago pero error 12 pa rin. Yung kanyang stator, matagal nang nirekta dahil nagkaroon na ng error 12 sa kanyang stator, nasunog. At syempre nung nagkaroon ng error 12, ang akala nila doon sa CKP, pero ganun pa rin, error 12 pa rin nung nagpalit sila. Ngayon, nung tin-troubleshoot namin yung motor, bukod kasi dito mga katropa sa sunog dito sa sakit ng ating stator, bukod dyan, meron pang isang sakit na nasusunog dito naman sa part ng ating computer box. So ito yung computer box ni boss, oh. Kung titignan natin, makikita nyo, may sunog na yung tatlong terminal na yan. Ito yung kanyang sakit. Yan, oh. Sunog na sunog. Kaya ang gagawin na lang namin dito, hindi na kami gagamit ng sakit. Aalisin na lang namin yung sakit na to, tapos magre-rekta na lang dito sa kanyang bawat terminal. Pero siguraduhin nyo lang na yung bawat coding niya hindi magkabali-baliktad para hindi rin magkaroon ng problema. Kasi kapag nabaliktad nyo yung bawat coding niyan, hindi rin naandar at magkakaroon pa rin ng error 12. Tapos dito naman mga katropa, mayroon magpapagawa sa amin ng moto push. Ang problema ng motor ni boss, nirereklamo niya, nalobat daw yung kanyang motor, bigla na lang daw humina lahat ng kanyang accessory. Busina, push button, halos wala na. Sabi niya yung kanyang battery 6 months pa lang simula nung binili niya, pero bigla na lang daw nalobat nung mga nakaraang araw. Ngayon ito troubleshoot natin mga katropa. Kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, at least alam niyo na ang inyong gagawin. So titignan natin kung ano ba yung mga dapat natin gawin. Kung sira ba yung kanyang battery, sira ba yung kanyang charger, o sira yung kanyang stator, alamin natin yan. Tsaka nga pala mga katropa, minsan kasi may mga customer na pumupunta rito na bumibili ng battery dun sa mga shop, tapos pagkalagay nila wala pang, sabi natin wala pang 30 days o wala pang 2 days, biglang nalobat yung battery. Ngayon ang akala nila sira yung charger, magpapalit sila ng charger, hindi pa rin magkakarga. Ngayon magpapalit sila ng stator, hindi pa rin nagkarga. Tapos pupunta sila rito, sasabihin nila nagpalit na sila ng charger, nagpalit na yung stator, bago naman yung battery hindi nagkakarga. Pero minsan kasi may mga pagkakataon kasi na yung battery na nabili natin minsan may defect or minsan luma na. Hindi naman kasi kung forget na bili mo siya ng bago na yung battery, kasi yung battery minsan nai-stock yan sa shop, 'di ba? Bago mo siya bago mo bilhin dun sa shop yung battery, ilang months na ba na-stock sa shop? Sabihin na natin 6 months na-stock sa shop. 6 months na siyang hindi binibili, andun lang sa shop, naka-stock lang. After 6 months na-stock sa shop, binili mo. Ngayon pag salpak ng customer, ilang araw na lobat, ngayon napagbibintangan yung charger tsaka yung stator, kasi sabi nga nila, hindi, bago yung battery, kakabili ko lang yan, kaya walang problema dyan. Pero nagkakataon kasi mga katropa na kahit bago yung battery, nagkakaroon ng problema, kasi hindi naman porket bagong bili mo, doon na nagsisimula yung buhay ng battery. Yung buhay ng battery, nagsisimula yan doon sa manufacturer. Tapos isusupply sa mga shop. Tapos sa shop, may stock siya ng ilang buwan, 6 months, 8 months. Tapos binili mo, syempre pagkabit mo, doon mabibigla yung battery. Kaya nagkakaroon ng problema. Kaya napaka-importante, kung bibili kayo ng battery, dapat mayroong warranty. So ayun yung hihilingin nyo. Pag bumili kayo ng battery, tanungin nyo muna kung may warranty o wala. So dito sa motor ni boss mga katropa, i-check natin isa-isa. Pero bago ang lahat, syempre, tignan muna natin kung talagang hindi nagkakarga. Gagamit tayo ng voltmeter. Papaandarin natin yung motor, tapos gagamitan natin siya ng voltmeter. Tropa, kunin mo nga yung mga diagnostic tools natin. Meron na kami mga diagnostic tools dito eh. Ayan o. Paandarin mo tropa. Tapos i-voltmeter natin. Yung hindi umaandar muna. So kapag nagbo-voltmeter pala kayo ng battery mga katropa, huwag nyo agad papaandarin. Titignan nyo muna yung stock na laman ng battery na hindi umaandar. Kung ano ba yung pondo niya. Ilang voltahe ba yung pondo niya na hindi umaandar yung battery. So, katulad nito, ang pondo ng battery ni boss ay 6.3. Ngayon kapag pinaandar, sige, paandarin natin tropa. Titignan naman natin ngayon kung pinaandar siya, kung aangat siya sa 6.3. So pinaka-condition ng battery mga katropa na charger dapat 14 at hindi lalagpas ng 16. 6.8. So idle pa lang, mababa na. Dapat kapag nagmi-minor yung ating motor, yung ating voltahe dapat nasa 13, 12.8, dapat ganun yung kanyang reading. Ngayon i-revolution natin.
mapapansin nyo, nasa high RPM na tayo pero yung reading niya 11, hindi man lang umabot ng 12.5 something. Ang ibig sabihin niyan, may problema talaga yung charger ng motor ni boss. So kapag ganyan ang problema mga katropa, inuuna namin dito sa motor kapag hindi nagkakarga, dito mismo sa stator, i-test light natin yung kanyang wire kung good ba or hindi. So dito sa sakit ng stator, ito yung kanyang mga wiring. Tutuntunin nyo lang tong wire ng ating stator. Dito mayroon kayong makikitang kulay pink tsaka kulay yellow na wire. Ito yung charging system ng ating stator. Kapag magte-test light kayo, dapat tinatanggal nyo yung pink wire at yellow wire dito sa ating stator. Or pwede nyo rin tanggalin dito sa socket. Pero kami, pinuputol namin para sigurado yung pagte-test light namin. So ang unang gagawin natin mga katropa, pag nagte-test light tayo ng pink at yellow wire, dapat yung test light clip natin nakalagay sa body ground. Tapos papaandarin natin yung motor. Habang umaandar yung motor, iti-test light natin yung yellow wire at pink wire. Dapat hindi umilaw yung ating test light. Kahit maliit na ilaw, kapag umilaw siya, ang ibig sabihin yan, sunog na yung ating stator. So ganun yung pagte-test light. Kapag naka-body ground yung ating test light, dapat hindi umilaw yung pink wire tsaka yellow wire. Yung ganitong klaseng proseso, applicable ito sa mga pampasada, sa mga TMX 125, Rossi 125, mga Motopush, tsaka mga Motorstar, Pinoy, yan. Iisa lang yung proseso ng pag-check para malaman natin kung may problema yung kanyang stator. Sige, tara, papandarin mo. So, umaandar na yung motor ni boss. Good yung ating test light. Naka-body ground tayo. Dapat pag tinest light natin yung pink tsaka yellow wire, hindi umilaw. Sige, tropa, test light mo. Sa pink wire muna tayo. Pink wire. Dapat kahit maliit na ilaw, wala. Good. Sa yellow wire. So, mayroon siyang ilaw. Yung yellow wire natin, mayroong ilaw. Ang ibig sabihin nito, 100% sunog yung motor ni boss. Ay, sunog, hindi pala sunog yung motor. Sunog yung stator ng motor ni boss. Kasi umilaw yung ating yellow wire. Tropa, tanggalin natin yung stator ha. So pag magtatanggal pala kayo ng stator, kailangan maglagay kayo ng malinis na lagayan kasi babagsak yung langis. Meron siyang pero hindi naman lahat babagsak, kunti lang. Kaya kailangan nyo sahurin yung langis. Okay, nabuksan na natin yung stator ni boss. So ito na mga katropa, medyo mainit pa. Yan uling. So kung mapapansin nyo dito mga katropa, yan overuse sunog na. Kahit hindi mo pabuksan, sa test light pa lang, makikita mo na kung sunog o hindi. So hindi nagsisunungaling yung ating test light di ba? Accurate. Ito yung lumang stator ni boss mga katropa Grabe na yung sunog niya Sunog na. Talagang sulit na. Tapos ito naman yung bago nating stator. Hindi man siya original, TTGR na brand yung ginagamit natin. So heto na yung stator ni boss mga katropa na ikabit na natin. Pero yung yellow wire at pink wire, hindi muna natin siya kinabit dahil iti-test light natin. So ganun pa rin yung proseso mga katropa. Kapag pinandar natin yung motor, ibabody ground natin yung test light clip. Dapat kapag tinest light natin tong yellow wire at yung pink wire, hindi umilaw. Okay, so pandarin mo tropa. So maandar na yung motor natin, i-test light natin yung pink wire, dapat hindi siya umilaw. Kahit malit na ilaw, hindi dapat. Okay, good. Yung yellow wire naman, i-test light natin, dapat hindi umilaw. Okay, good. Kanina umilaw yung test light natin kasi grounded na yung stator ni boss. Yun, sunog na. Ngayon, kailan ba siya dapat umilaw? Yung test light clip natin, naalisin natin sa body ground, ililipat natin sa pink o yellow wire. Kahit saan dyan sa dalawang yan. Pwede natin ilagay sa pink or pwede natin ilagay sa yellow wire. So kung ilagay natin sa yellow wire, i-test light natin yung pink wire. Dapat umilaw siya. Kapag di siya umilaw, ibig sabihin, may problema yung ating stator kahit bago, maaaring putol o hindi maganda yung pagkakahinang kapag hindi siya umilaw. So i-test light natin yung pink kasi nasa yellow wire yung ating test light clip. Ayan umilaw. Good. Ang ibig sabihin niyan, good yan yung ating stator. Kahit ilipat nyo yung test light clip natin sa pink, same lang din ang proseso. I-test light natin yung yellow, dapat umilaw din. Okay. So, ibig sabihin yan,
good yung ating stator. Tropa, ilagay mo na. Ngayon kung sakaling test light yung mga katropa, halimbawa nag-test light kayo, nag-body ground kayo, hindi umilaw. Tapos yung test light clip nyo, test light nyo yung pink tsaka yung yellow wire, umilaw naman siya. Ang ibig sabihin, good yung kanyang stator. So ang magiging possible na problema niyan, yung kanyang charger. So nailagay na ni tropa para yung wire ng ating stator, yung pink tsaka yellow wire. Ngayon, i-voltmeter natin. Sige tropa, paano rin mo? Tignan nyo, nagmi-minor yung motor ni boss. Idle pa lang yan ha. Hindi pa natin nire-revolusyon. Nagtata-10.5 na. Yan yung kondisyon ng ating charger. Dapat umabot ka ng 13 pataas. Pero hindi ka dapat lumagpas ng 16. Pero pag lumagpas ka ng 16.1 pataas, automatic overcharge na yung inyong regulator. Magpapalit ka ng regulator para maiwasan yung lumubo ang battery, pumutok yung mga bombilya. Pag i-revolusyon natin, stable siya ng 14.5. Dapat kapag nirevolusyon nyo, hindi na siya angat ng 16. 15, okay pa yun, pasok pa yun, walang problema dun. So good na yung kanyang charger mga katropa. Stable na yung kanyang supply. Yung busina, lumakas na boss. Lumakas na yung busina. Headlight, kasi sabi ni boss, humihina na yung kanyang headlight. O ngayon, malakas na yung kanyang headlight. Naka-headlight, ibusin na natin. Alright. So yun lang mga katropa kung paano mag-check ng motor na hindi nagkakarga. Umpisahan nyo muna sa supply kasi ito yung pinaka-main na supply ng ating charger. Kahit magpalit kayo ng charger, kung may problema naman yung stator, sunog, useless yung palit nyo ng charger. So yun lang mga katropa.